Guys, so bibigyan ko lang kayo ng update, no? So day 2 na. Okay? Wala pa rin kaming kuryente. Andito kami sa salas. Nag-set up ako ng higaan sa cut. So yung ina-upload ko ngayon, walang edit. So diretso video na kasi walang power yung laptop. Kailangan ko pa isaksak. Manghinaya ako kung isasaksak ko dun sa bawas pa yun sa power. Anyway, bigyan ko lang ng update, no? Day 2 na ngayon, wala pa ring power. Swerte nung ibang lugar, yung ibang lugar, mga ilang oras lang daw, mga 5 hours lang daw, may power na sila. So kami, magto 24 hours na kami, walang power. So dito sa US, usually mabilis naman sila umaksyon. Unless talagang malupit yung damage. Ibig sabihin, baka may mga nagtumbahan ng mga poste. No? Hindi yun pwede dali-daliin. So kanina lumabas kami, tayo na nga ako. Kanina lumabas kami, dito nga ako magsasalita. Kanina lumabas kami, tinignan namin yung neighborhood. Ayan yung namin set up. Fan. Asensya na, makalat ha. Ito yung power station ko. 500 watt hours. Power bank. Rechargeable fan and light. Cellphone. Tapos yung cordon nakakonect pa yun sa taas para sa wifi. Bukas lang yung pinto, pero yung pinto namin may storm door. Anyway, so kanina umikot kami sa neighborhood, no? Grabe yung damage. May mga part talaga na code namin sira. Nakausap ko na yung katabi namin, sabi bukas namin ayusin. Yung katabi, yung isa dito sa side na to sira din. Hindi ko pa nakakausap, pero mabait naman yan eh. Kausap, paano ayusin yan. Ang inasikaso ko muna yung generator, no? Kasi nga yung mga pagkain sa ref, iniingatan ko sa wag masira. Tapos Friday night ngayon, may basketball nga kami. Baka hindi na ako pumunta kasi nga brownout pa rin. Nakakatamad. Dami ko pa kasi kasuhin. Tapos tumatakbo pa yung generator sa labas. Yung generator ngayon na tumatakbo doon, brand new yun. Binili ko yon a few years ago, siguro mga 3 years or 4 years ago, para gamitin sa camping. 2,250 watt hour. So kaya niya patakbuhin yung refrigerator, electric fan, charge ng cellphone, charge ng battery pack, charge ng power bank, tapos pinapatakbo din niya yung wifi namin. Okay? So mukhang kaya pa, pero syempre pag sinagad mo naman yan, automatic mamamatay yan. Mamamatay yung generator. Anyway, oo nga, may bantay. So yun nga, no, nag-ikot kami kanina. Syempre may mga stoplights na walang power, so traffic. Tapos may area na walang power, so McDonald's sarado, Walmart sarado yung gasolinahan nila. Nag-drive pa kami na medyo malayo para magkarga ng mga gasolina. So pina-full tank namin yung Explorer, tapos yung mga gas containers namin para sa generator. So depende kung gaano katagal tong brownout, power outage, no? Pero kami ready. Naalala ko may isa pa pala akong generator, mas malaki, nasa garage, bagong-bago din. Binili ko yon sa after ng Hurricane Harvey. Kasi after ng Hurricane Harvey, biglang naging sale yung mga generator. Kasi usually pagka ganito, may hurricane, may thunderstorms, may tornado. Ang taas ng demand, ang dami nagtatakbuhan sa Lowe's or Home Depot para bumili ng generator. So I'm sure ngayon, ang daming tao doon, no? Yung mga hindi nagpe-prep. So nag-prep na ako ahead of time. A few years ago bumili ako, sale 260 lang siya eh. Ang laki na nun eh. Kaya nun i-power yung buong bahay. Ang problema ko lang, yung power system namin, wala pa siyang outlet para masaksakan ng generator. Otherwise, pagka ganon, uso pala yun eh. Yung generator mo magpapatakbo sa buong bahay mo kasi parang hindi ka brownout. Siguro next time. Pero for the meantime, yung portable generator ko, inverter generator, na nasa labas, pakita ko na nga. Anyway, gagawa ulit ako ng separate video. Pangyayari ayun yung generator. When generator, yan yung orange. Yan siya namin, yung makalat yung likod. So
Yan, 2,250 watt generator yan, inverter generator. Napakatahimik. Nakakapanibaw. Binili ko yan for camping eh. And so yun nakakatawa, no? Pag bumili ka ahead of time, makakabili ka ng mura. Pero pag ngayon ka sumabay sa mga taong walang pang ilaw sa bahay, nako, napakamahal na yan. Kanina nga nung lumabas kami, neighbor namin, nagkukwentuhan sa labas, narinig ko, ultimo ilaw daw, wala sila. Ultimo ilaw, syempre yan naman, di ba? Kung hindi ka prepper, kung hindi ka camper, usually ang gagamitin mo lang na ilaw. Ilaw sa cellphone, di ba? Eh, paano to? Pag matagalan yung brownout, di ba? So, lamang yung mga preppers talaga. Pati mga nagka-camping. Kasi, gamit namin yung camping gear namin. Yan, pati mga cat. Yan. Okay. Kami sa salas. So, tatanungin nyo, bakit sa salas? Kasi sa salas, mas maraming bintana compared sa kwarto. Kaya, mas malamig. Tapos, ito na lang. If you gonna look at the bright side, no? Titignan mo lang yung positive. Maswerte pa rin kami kasi nangyari to during this time. Hindi pa talaga summer. Ang start ng summer is June. Tsaka hindi ganong mainit. So, hindi mo talaga kailangan ng AC. Electric fan pwede na eh. Kahit nga wala electric fan eh. Kaya lang kami nag-una ng electric fan kasi parang may pumapasok na fumes. So, pasalamat pa rin kami at hindi summer nangyari to. Kasi dati nangyari to nung winter naman, no? Winter storm. Kailangan mo naman ng heater. Imposible hindi ka mag-heater, mamamatay ka sa lamig. No? So, maganda ngayon yung weather. Perfect. Ibig sabihin, tama lang. Okay? So, pinagdadasal na lang namin na sana wag na maulit yung tornado warning or parang lumapit sa amin yung tornado eh. Kasi, nung nag-ikot kami sa neighborhood, meron doon nakita kami, puno, dalawa, nabunot. Imagine mo, parang mabunot yung puno, ganun kalakas yung hangin. No? Siyempre, i-upload ko na lang doon sa isang video ko pag nakapag-edit na ako sa laptop. Okay? Pero yung ganun kalakas pala yung hangin kagabi. May nabunot na puno dito, matanda na yung puno, malaki. Tapos nabunot pa. Okay, so meron pa nga isang puno naman nahati sa gitna. Sa amin, natatakot kami kasi katabi ng puno namin yung Explorer at saka yung Expedition eh. Pag tumumba yun, ako, sa pool parehas yung sasakyan namin. No? Buti naman hindi. Okay? So, yun lang, nakakatawa na naman pag gumana yung preps mo, no? 'Di ba? Nagpe-prep ka for something like zombie apocalypse. Hindi dumating yung zombie apocalypse pero merong tornado na dumating. O, ayan pa rin, nagagamit mo pa rin. 'Di ba? Nakakatawa naman. At saka at least hindi kami naghihirap, hindi katulad ng ibang tao, yung mga hindi nagpe-prep. No? Kawawa ako, naawa din ako sa kanila eh. Imagine mo, sabi ko, paano kaya gagawin nila kung ultimo ilaw, wala sila. Samantalang kami, may fan, may refrigerator, may wifi, nakakapag-internet kami, di ba? Nakakaano rin. Pero yun yung perks pag pag naging prepper ka eh. Di ba? Yung preps mo, nakalaan yan sa specific na event pero magagamit mo din yan sa iba. Like sa Pilipinas, diba, magagamit mo yan kasi palagi kayo dinadaanan ng bagyo, di ba? Every year may bagyo, ilang bagyo yung dumadating, di? Baka brownout, baha. Dapat yan ay mga common na pinaghahandaan eh. Okay? And yun nga no, when is the best time to prep? Yesterday. No, so binili ko yung mga items na yan, lalo na yung generator. Nung hindi ko siya kailangan, pero nakita ko sale, o di binili ko na. Okay? So, sasabihin na iba, sir, wala kang pera. Yeah, dumaan din ako sa buhay na walang pera, no? Pero, syempre, minsan, sa matter of priorities, yung iba nagsasabi walang pera, pero may sa Starbucks. Ako, hindi ako nag-i-Starbucks eh. Diba? Mga ganun. Hindi ako bumibili ng mga branded na damit, mga branded na jeans. Kanya-kanyang, sabihin na iba dyan, no? Bakit bibili ka ng baril? Well, yung baril ko rin naman kasi, diba, magagamit din naman yan. Tsaka hindi naman yan napapanis. Diba? Magagamit pa yan. And I'm sure, if I decide na ibenta yan sa future, mas mahal pa kasi nag-appreciate ang value niyan eh. No? Lalo na pag hindi ganong ginamit. And lalo na pag rare na yung baril. Yun eh. Kasi ako, bumibili ako, sasabihin nyo, paano mag-appreciate? Dapat kasi bumibili lang ako ng, 'di ba, ng barrel pag sale din.
hindi ako bibili ng full price. Sobrang mura na makakuha ako dyan. Kaya in the future, if I decide to sell it or dispose of it, I will come out ahead pa rin. Lamang pa din, no? May ano pa rin, hindi pa rin ako lugi. Ganun ang ano ko dyan, style. So regarding sa mga items, yung sa generator, I realized before, no? Bago pa dumating sa ako na, sale to, o bibili na ako. Kaya sabi, kanina pinag-usapan natin ako, miss ko, magkano bili mo dyan? Sabi ko, yung inverter generator siguro $300, $320, mga ganun. Pero pag bibili mo ngayon, $375 na yan. Pwede pa kang $400 eh. Lalo na pag sumabay ka sa sa demand. Tapos yung isa, yung malaking generator na binili ko, pero hindi siya inverter, $260 ang bili ko nun eh, sale yun eh. Pero malamang, $350 na ngayon yun. And hindi naman siya napapanis. Hindi siya nasisira kahit i-store mo lang siya sa garahe. Yun ang maganda doon. And then when the time comes, pag ginamit mo, sulit na sulit yan. Parang yung unang generator na bili ko nun sobrang mura lang eh, 120, no? 1800 watt hours yun. Kaso maingay at saka basic na generator. Pero naggamit namin ilang araw yun. Parang nasulit ko na yung 120 ko doon. Kaya hindi na rin ako nanghihinayang. Pero ayusin ko pa rin. Okay, pero ito sa inverter generator ko, no, WEN generator, tuwan-tuwa ako eh. Kasi magaan siya, tahimik, and kaya niya i-power yung kailangan namin just to survive hanggang dumating yung yung power. Ang sabi ng power company is aabot pa raw ngayong weekend, no? Yung power interruption. So patigasan na lang talaga, patagalan. Friday night na ngayon, Thursday night nagsimula yan. Friday night na ngayon, Saturday na bukas, Sunday, hopefully dumating na. And if not, yun laman ng ref namin, safe na safe. Nilabas ko lang yung lulutuin ko ngayon, frozen pa rin eh. Totoo pa rin. Yun ang una ko inisip eh, mga pagkain eh. Anyway, yun lang po. Salamat sa mga prayers, no. 15 years na kami dito sa US, dito sa Texas. Ngayon lang kami naka-experience ng ganito. Okay? It just so happened, dati may mga tornado warning na rin, pero sa ibang area na dumadaan. It just so happened na parang dito sa area namin talaga ang lapit eh. Ang lapit, no? And mapapaisip ka rin, yan ang magandang question, to bug in or bug out. So kagabi kasi, nandito na, yung malakas na hangin, malakas na ulan, nagdadalawang isip ako, sabi ko, ano ba, sumakay na tayo sa kotse, alis na tayo. Sabi nung anak ko, wag, no, we're gonna die pag lumabas tayo. Kasi kung ganyan daw, kayang bitbitin yung mga gamit, no, kaya din liparin yung sasakyan. Sabi ko, hindi, what if you're moving away? It's a gamble, mahirap yun. Sugal yun talaga. So, kasi naisip ko naman, pag nandito ka sa bahay, kahit magtago ka sa sabi mag-advise magtago daw sa basement eh. Wala naman kaming basement eh. Walang basement sa Texas guys. Doon sa East Coast lang may mga basement kasi hindi naman usually mga nagbe-basement yung mga malalamig na area eh. Dito hindi ka pwede mag-basement kasi binabaha eh. Pag nasa basement ka, lunod ka. So dito, magtatago lang sana kami diyan sa restroom or dito sa closet na to. Sabi ko, ay wala nang laman yan. Punong-puno yan ng baril. Hindi pwede magtago dyan. Pero parang feeling ko, pag nagtago ka naman dyan, parang kang natrap na nadaga. Wala ka na talagang wala na. Wala ka na talagang magagawa. Magpipray ka na lang. Unless, yun nga, hindi talaga tamaan. Pero para sa akin, mas malaki yung chance sa mag-survive pagka nagda-drive ka palayo. Sabi ng anak ko, baka mamaya daw marami rin sasakyan sa daan, matatrap kami. Sabi ko, 4x4 yung expedition, we can drive sa anywhere, kahit sa gutter, sasampa ko yan para lang makatakas. Anyway, thank God at hindi naman kami directly dinaanan. Ang nasira lang sa amin yung mga fence. No worries, pasalamat pa rin kami kasi iba mas malala yung mga damage eh. Mas malala. Kaya ang daming trabaho ngayon yung mga nagro-roofing, yung magawa ng bubong tsaka gumagawa ng fence. Nako, ang dami nilang tawag. And then yung fire department pala ngayon, may wang-wang dyan. Sabi nga namin, kung yung CJM naka-duty na ngayon, malamang busy siya. Anyway, yun lang yung update, Pati yung mga aso namin kahapon, takot na takot.
Nung tumakbo yung misis ko sa restroom, doon na kami magtago, pati yung mga aso namin nandun, siksikan kami sa restroom. Pero buti naman at walang nangyari sa akin masama. And iba pa rin talaga yung pagiging prepper, no? Kasi naawa ako dun sa mga hindi nag-prepare or hindi handa sa mga ganitong sakuna. Kasi sasabihin nila, "Oy, yung tagal ko na dito, never nangyari." Yun talaga, but it doesn't mean na hindi mangyayari. Like kami nga, no, mula nang dumating kami dito, 15 years na. Never kami experience ng ganito, pero it doesn't mean na hindi mangyayari. So, isa yan sa mga perks ng pagiging prepper. Kahit naghihirap yung iba, ikaw, kahit papano, komportable ka. So, that's it guys. Abangan yung mga uploads ko and hopefully, ma-restore na yung power and hindi na bumalik yung severe weather dito. Thanks for watching and for your prayers. Thanks. Bye.